ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon na kilala rin bilang the Epiphany of the Lord or Three Kings. Ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang pagpapakita ni Jesus hindi lamang sa Israel kundi sa lahat ng bansa na kinakatawan ng mga pantas mula sa silangan. Ang kapistahang ito ay may malalim na kahulugan sapagkat ipinapakita nito na ang kaligtasan ay hindi para sa iilan lamang, kundi para sa buong sanlibutan. Ang sanggol na isinilang sa Bethlehem ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Sa pagdating ng mga pantas, ipinapakita na mula pa sa simula, ang puso ng Diyos ay bukas para sa lahat ng bayan, lahi at kultura. Ang mga pantas ay mga taong naghahanap. Hindi sila kabilang sa piling bayan ng Diyos. Ngunit may bukas silang mata at pusong marunong makinig sa mga tanda ng Diyos. Sinundan nila ang bituin, isang simbolo ng liwanag na gumagabay sa mga taong taos-pusong naghahanap ng katotohanan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay marunong mangusap sa iba't ibang paraan at tinatawag niya ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahang umunawa. Pagdating nila sa kinaroroonan ng sanggol, sila ay nagpatira pa at sumamba. Ang unang tugon lagi sa tunay na pagkilala kay Kristo ay pagsamba. Hindi nila siya tiningnan bilang isang ordinaryong sanggol, kundi kinilala nila siya bilang hari. Inialay nila ang ginto, kamanyang at mira, mga handog na puno ng kahulugan. Ginto para sa hari, kamanyang para sa Diyos, at mira na sumasagisag sa pagdurusa at kamatayan. Mula pa sa simula ay pinahihiwatig na ang landas ng Mesiyas ay daraan sa krus. Ngunit kapansin-pansin na habang ang mga dayuhan ay naghahanap at sumamba, ang karamihan sa sariling bayan ng sanggol ay walang pakialam. Si Herodes sa halip na magalak ay natakot at naging marahas. Ipinapakita nito na ang liwanag ay maaaring tanggapin o tanggihan ng sino man. Ang pagpapakita ng Diyos ay laging paaniyaya, hindi pamimili. Sa huli, ang mga pantas ay nag-iba ng daan pa uwi. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pagbabagong dulot ng pakikipagtagpo kay Kristo. Ang sino mang tunay na nakatagpo kay Jesus ay hindi na bumabalik sa dating landas. Siya ay nagbabago ng direksyon, nagbabago ng pananaw at nagbabagong buhay. Mga kapatid, ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay paanyaya sa atin na tanungin ang ating mga sarili. Anong bituin ba ang sinusundan natin? Ang bituin ba ng pananampalataya o ang mga bituin ng mundo, gaya ng kapangyarihan, kayamanan, o pansariling ambisyon? Tulad ng mga pantas, tinatawag tayo na maglakbay, maghanap, at mag-alay. Ang tunay na pagsamba ay laging may kasamang pagbibigay ng sarili at pagbabagong buhay. Naway sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, buksan natin ang ating mga mata upang makita si Kristo na patuloy na nagpapakita sa ating buhay. At tulad ng mga pantas, maialay sa Kanya ang pinakamahalaga sa atin at tahakin ang bagong daan patungo sa liwanag at bagong buhay.